Samantala, update sa mga na-repatriate ng mga OFW mula sa Jeddah at ang serbisyo caravan ng Department of Migrant Workers ating tatalakayin kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Yusek Olalia, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali po sa mga nakikinig at nanonood po sa inyong programa. Kamusta na po yung mga nailigtas at na-repatriate na mga kababayan natin mula sa Jeddah? Paano po naayos ang proseso ng kanilang repatriation pabalik sa Pilipinas? Opo, yung pong nababanggit po natin, ito po yung na-rescue ng ating Migrant Workers Office sa Jeddah dahil po sila ay nagpasaklolo dahil sa mga problemang hinarap po nila sa kanilang mga employers, no? Sila po ay na-rescue na at nakuha na natin na sa kustudiya na po ng Migrant Workers Office Jeddah at inaayos na po natin yung kanilang exit permit. So, yun po yung challenge doon eh. We have to go through the process. Kailangan po nilang mag-apply kung paano po sila papayagang makauwi dito po sa ating bansa. Sa pagbabalik nila, Yusek, ano po ang tulong na pwedeng ibigay ng DMW at iba pang concerned agencies? Opo, the DMW has a reintegration programs apart from that we implement for our distressed OFWs, no? So nakunguna po sa reintegration nila siyempre yung libre po, yung lahat ng gagastusin ng pag-uwi, no? Including yung repatriation flights po nila. Sagot po ng ating action fund yun, ano? So meron din po silang financial assistance na matatanggap, no? Dahil sila ay distressed. At i-connect po natin sila sa iba't ibang ahensya din. Yung ating full of government approach, no? Kasama po dyan ang OWA, ang TESDA, ang DOH at iba pa po ahensya na may kanya-kanya rin pong mga benepisyong ibibigay po sa ating mga repatriated distressed workers. Sir, ilan pang distressed OFWs mula sa ibang bahagi ng Saudi Arabia o Middle East ang nakatakdang i-repatriate sa mga susunod na buwan? Tuloy-tuloy po yung ating repatriation efforts, including the flights na ating mga nire-rescue. Kasama na po yung nasa shelter natin, ano? So, hindi po natin alam yung eksaktong bilang, but we have the numbers, of course, no? Ang importante po dito, we are ready and able to repatriate and help them because the mechanisms are in place. And yung pong programa natin, nakaabang na po yun. At syempre, ang ating pong mga labor attaché at mga staff doon ay tumutulong everyday sa mga nagdanais pong makauwi. At yung may mga problema pa, inaayos din po natin at sinisigurado po natin na may bibigay natin yung agarang tulong mula po sa ating gobyerno. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangalagaan ng kapakanan ng mga OFW, ano-ano po yung mga inisyatibo ng DMW para matulungan sila, lalo na sa mga kaso ng pang-aabuso, pati na rin po yung labor disputes? Matibay po yung instruksyon ng ating mahal na Pangulo pagdating po sa interventions at programa na ginagawa ng DMW sa mga distressed workers natin na nasa abroad, no? Unang-una yung welfare programs po natin. Inaalam po natin yung dahilan ng kanilang pagiging problemado doon sa kanilang mga employer. Pina-blacklist po natin yung mga employer kapag may mga kasalanan, ano, hindi na natin pinapayagang mabigyan muli ng mga workers natin mula sa Pilipinas. Pangalawa, yung business worker natin, inaalam po natin kung ano yung mga obligations na hindi po na ibigay sa kanya. No? Kung may monetary claims na, tinutulungan po natin yan. Binibigyan po natin ng lawyers, dan sa ganon, makakolekta po sila at may bigay po yung benefits na dapat sila matanggap dyan sa cost country. No? Pangatlo, kapag sila po ay may exit visas na, tinutulungan po natin yung repatriation facilitated flights po natin na libre at tayo na rin po gumagawa ng paraan para sila ay makarating dito sa Pilipinas ng maayos. Yung ating financial assistance nandyan, reintegration, upskilling ng kanilang mga trainings and capacities para na sa ganon, maiwasan na nilang makakuha ng mga trabaho na kung saan sila ay vulnerable. At syempre, yung opportunities for a domestic or overseas employment, depende po sa kanilang choice. Lahat po yan ginagawa natin sa tulong na rin po ng iba't iba pa rin. Yusek, sa ibang usapin naman po, ano naman ang pangunahing layunin ng bagong bayani ng mundo, OFW Serbisyo Caravan, at bakit mahalaga ito nga dalhin sa mga komunidad ng OFW tulad ng sa Jeddah? Okay, the bagong bayani
Servicio Caravan, the main objective of this, of course, is to bring the government service closer to our people, no? Especially in overseas posts. Alam natin na marami tayong mga kababayan dyan na nangangailangan ng mga government services sa iba't ibang ahensya, no? Tulad ng DMW, ng OWA, ng PSA, yung ating Statistics Office, sa PRC, yung Professional Regulations Offices natin. Tapos, yung, for example, nangangailangan din sila ng driver's license extension, at kung iba-iba pa po, SSS, PhilHealth, no? At iba pa pong mga ahensya. Lahat po yan, iniimbitahan po natin na pumunta sa abroad. At nagkaroon na po tayo ng 6, no? 6 na bagong bayani Servicio Caravan. Ginanap po ito sa Hong Kong, sa Riyadh, sa Osaka, sa Doha, sa Dubai, at kumakailan lang ay sa Jeddah. At ngayong pong Biyernes, may gaganapin naman po tayo sa Alcobar, no? Halos magdadalawang 12,000 na OFWs na ang ating napagsilbihan dahil dito sa mga nasasang caravan. At halos 13,000 government transactions na ang ibigay po natin na tulong. Lahat po tayo, yung nasa government po ay nagbibigay po ng kanya-kanyang mga focal offices na kung saan lahat po ng pangangailangan ng mga OFWs sa abroad ay ibibigay po natin doon na mismo kung saan sila naroon at hindi na kinakailangan pa umuwi para mag-process po ng mga transactions na nakanggit po. Ayan, bilang panghuli, Yusek, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan na may mga kamag-anak na OFW na gustong humingi ng tulong sa DMW, pati na rin po sa mga OFW na gustong makinabang po sa OFW Servicio Caravan. Unang-una po, salamat sa programa ninyo. Napakalaking tulong ito bilang pagbabahagi ng tamang impormasyon sa ating mga OFWs at kanilang pamilya, no? Pangalawa po, sa utos po ng ating mahal na Pangulo, ang DMW ay isang pangunahing ahensya na tumutulong sa lahat ng mga nangangailangang OFWs. At meron po tayong tinatawag na One Repat Center na kung saan kapag may problema kayo, may mga kamag-anak kayong OFWs na nangangailangan ng tulong sa abroad, maaari niyo po kaming kontakin doon sa orcc@dmw.gov.ph. At kami po ay 24/7 na tutulong at magre-reply po sa inyo para maibigay yung agarang saklolo at tulong sa nangangailangan po natin po OFWs, no? Sa mga na-a-apply naman at na gusto magtrabaho, iwasan po ninyo maging biktima kayo ng illegal recruitment at human trafficking, lalo na yung online scams na tinatawag natin. I-validate nyo po sa aming website sa DMW yung mga programa at mga opportunities po na available, no? Muli, para po sa kababayan natin, andito lang po ang DMW para po sa inyong lahat. Salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia.